Yan, so good evening. Welcome sa day number 8 Ang class ng bagwis ating... from the ground up. Okay, Palipad so, tayo dyan. and again, welcome sa day 8 ng ating tutorial sessions. And let's start it with some big announcements. So first is last 5 days ng ating free for all sessions. Because since December nga, is nagbibigay na tayo ng free sessions. Meron tayong 5 sessions last December and then live mock exams, free diagnostics, free quizzes and such. And up until kakapanood nyo lang, initially hanggang January 7 lang yung free sessions natin, pero in-extend natin siya sa the entire January para makasali pa rin yung mga hirap pa rin mag-review or nagpapadalawang isip dapat na ba silang mag-review. But this is the final stuff for everyone hanggang January 31 na lang, which is that's Friday, I think. Yeah, hanggang January 31 na lang or Friday yung ating free review session. So if ever hindi pa kayo enrolled sa Mas Bagwis or BKS, you can check this post and watch this video. If you're still confused, enroll here. And if you need discounts, financial problems, huwag yung hayaang pera ang humarang para sa pangarap ninyo. We have installment plans and group promos. And if ever nahirapan pa rin kayo, just message me. Okay? So now for our attendance check, let's do something different right now. Can you chat if you're Big Keys Rolik? If you're Big Keys or Bagwis? Big Keys or Bagwis? Tas if not, just chat your nickname. Yung sa chat box, kung Big Keys or Bagwis kayo, I just want to check yung population natin here. Big Keys yan. Wait, did I just say Big Keys? It's Big Keys, Bagwis. I think I was confused myself. Yeah, Big Keys, Bagwis. Ayan. Okay, so yung welcome sa mga nandito. Magsisimula tayo ngayon sa fractions, but before that is second major announcements natin for today. So first is, magkakaroon tayo ng certain changes. Let me just type it here. So since February na next week, we need to level up our team, okay? So ito yung magiging changes natin so far. It's more of a guide sa paano tayo magtutuloy sa review sessions and paano natin i-improve yung mga nangyari so far. Kasi so far, nakikiramdam pa yung EU sa speed ninyo, kung hanggang sa inyo kaya mag-adjust and such. Pero pagdating ng February, wala na dapat ganun. Dapat tayo na mismo yung nagka-adjust para sa review natin. Okay? So let me just share this one. Hindi ko pa siya nalagay sa PowerPoint kasi it's still not finalized, but ito yung idea namin sa mangyayari sa atin. So, just insert the table. Wait. Stop sharing. Let me choose this one. Ayan, okay. Okay, here we go. So let me share this. So yeah, so first kasi is yung timeline natin. Di naman natin siya masyado i-adjust, but para makasunod tayo lahat sa timelines, dapat may specific schedule kayong sinusunod per day para hindi kayo mapag-iwanan. Okay, so let me share this one again. Ayan, okay. So for this one, I'm gonna insert a table kasi ito yung suggested natin na timeline natin or schedule. Let me see. Ayan. So first, ang una natin gagawin is in-adjust natin yung classes natin. 6 o'clock to 8 o'clock is binigay na namin sa inyo. Okay? Kasi if magkaklase tayo ng 8 to 10 lagi, tapos what if umabsent ka today? Kailan mo siya habulin? And if nag-work ka pa. Okay? So 6 to 8 is habol sa lessons. And answer the quiz. Okay, if hindi mo naman na-miss yung lesson, the need mong gawin dyan is i-master mo, i-check mo if mastered mo na ba siya. Sagutan mo yung quiz na i-release namin every lunch. Okay, so yun nandito natin. 12 o'clock p.m. or lunchtime is mag-release tayo lagi ng, dito natin i-release yung recorded session. So, for example, if nag-session tayo ng gabi, ang release ng recorded session is tuwing lunchtime plus quiz. Okay, lagyan na tayo everyday. Every lunch, mag-release kami ng recorded session and quiz natin. Tapos, up to you na, paano mo siya kahabulan. Basta, if kaya mong mag-earlier than 6 to 8, if kaya mong mag-aral while nasa office ka or whatsoever, go na siya. Pero ito yung max natin. Dapat 6 to 8, max period is nahabol mo na yung lessons and masasagutan mo na yung quiz. Okay? Kasi i-check natin yung lesson plan natin. Let me just check this. Saan po sa ng quiz kanina?
on the report. So, yung quiz natin, as I've said, if enrolled kayo sa class Bagwis or Big Kiss, meron kayo sariling classrooms. But if not, you can just comment it dun sa Facebook group natin. But then, yeah, as much as possible, please enroll na kasi mas maalagaan namin kayo dun. We already have promos naman if ever hirap kayo sa finances. And marami na rin kami natulungan. You just have to message me. Okay? So, if i-check natin yung lesson plan natin once again, share this one. So, recap lang to kasi palapit na yung February, baka hindi pa rin kayo gising na chill-chill pa rin tayo or whatsoever. No, mag-rush na tayo ng everything starting this week. Kasi it's just 5 weeks na lang before yung CSE. Pagdating next week, 4 weeks na lang. Bilis na yan. So, dito, yan. Share this tab instead. So actually, hindi pa nga rin tayo tapos sa ano. So week 2 na tayo, pero hindi pa rin tayo tapos sa, di ba, in-adjust natin yung rational numbers. Pero natin natapos yung fractions kagabi, plus and minus pa lang tayo, wala pa siyang variables. So i-adjust natin to. Pero hindi na pwedeng ma-push to analytical and verbal kasi nga mahirap siya. So i-adjust natin yung numerical para natin siya aralin. And meron kaming iba na, sir, need po magbayad para makasali sa GC ng Bagwis. There's no GC ng Bagwis. What we have right now is individual classrooms pa lang po. So, yeah, need nyo magbayad if you want to have those individual classrooms. Kasi, sige, after na to, i-explain ko bakit. So, ito, meron kami hindi pa payagang aralan yung two variable word problems kasi nahihirapan pa sila sa single variable word problems and fractions kagabi. So, yun, minomonitor namin sa classroom sino yung mga, kasi this is, di ba, ang laban natin is accuracy before speed. This is for speed. But if you can't get stuff accurate, hindi namin kayo tuturuan ng speed. Okay? So, minomonitor namin yung exams niyo. Hindi kami nakaka-reply sa isa-isa individually. But we're looking at your scores if kaya nyo nang lumaban sa speed or accuracy is problematic pa rin kayo. Okay? So, para hindi kayo mahirapan sa pag-review, please follow the schedule. Every after ng session natin, i-release namin sa lunch, yung recorded session, and quiz. Tapos, kayo na yung bahala paano siya didiscartihan, but 6 to 8 p.m. is habal dapat sa lessons and answer ng quiz. Tapos 8 to 10 natin is yung main sessions natin. Okay? So, sessions. Okay, so ito yung first changes natin sa everyday life natin. And second is yung about sa class Bagwis and Big Kiss mismo. Kasi if you will check yung poster natin ng class Bagwis Big Kiss, what we said is, nasan ba yan? This one. No, not the video. Oh, ayan. So, di ba, ang initially natin, Bagwis is Tuesday, Thursday, Saturday, Big Kiss is Sunday, Wednesday, Friday, but naging lenient na nga tayo na tinay natin na mag-focus sa Big Kiss kasi 90% ng students natin is Big Kiss. So, di na tayo maging ganun ka-lenient pagdating ng February is mag-stick na tayo sa schedule na Sunday, Wednesday, Friday, dadagdagan na rin namin siya ng Monday is mag-big kiss tayo tapos Bagwis natin na Tuesday, Thursday, Saturday. So, ang system nun, for example, Sunday, Monday, aaralin natin fundamentally, lessons-based tayo. Pagdating ng Tuesday is quiz-based tayo para sa mga leveled up na questions. So Wednesday, fundamentals na naman or lesson-based. Tapos Thursday is quiz type na naman yung gagawin natin. So magkasalita na tayo lagi ng bigkis bagwis pagdating ng February. Okay, so mahirap if lagi kayong hindi napasok or inaantay nyo lang na may dumating na quiz or whatsoever kasi magpapalitan na talaga tong dalawa. So please be mindful of that. And this one, and check nyo rin yung comments namin. Hindi namin kinokomentan lahat sa classroom but mostly yung mga medyo nahihirapan lang talaga. Kasi sila yung need natin ilagay. Okay? So, question so far about sa ating suggestions and changes. And, okay. So, with that, we can start. Can you chat your location if ready na kayo? Okay, para kita ko na nakinig lahat. I'm from Laguna. Can you chat your location if ready na kayo makinig? Sa ating day number 8. We'll start with fractions, just half of the time, and we'll proceed tayo sa algebra equations after. Okay, can you chat your location if ready na kayo makinig? Ayan. Okay, nice.
So, usually kapag na tayo, yung pinaka nagkagulo yata kagabi is yung sa, wait lang, 5 and 3/10. Let me just check the given again. Napaliwanag ko siya kasi parang nalito kayo bigla lahat. Hindi naman lahat, mostly lang. But, it should not be like that. Mga pangalan, ayun. Okay, kita na. Ay, hindi pa pala kita. Yan, okay, game. Dito ba si... Dito ba Sir Karl Mark? Nandiyan ba Sir Karl Mark? Wala pa yata siya. Wait. Nasa classroom na yung question kahapon eh. Teka lang. Nalimutan ko yung question. So, in after no class, nag-discussion kami ni Sir Carl Mark sa classroom niya. Kasi kasi may hindi siyang question ka about dun sa, ayun, okay, sunod dyan sa akin. Ayan. Um, ayan, okay. So, let's start with this one. So, yeah, that's a magic phrase, magically inclined. So, let's start with clearing things up sa nangyari kahapon kasi yun yung in-emphasize ni Charles, ni Dwight rather na hindi niya dapat gawin tapos nalito tayong lahat. So, i-clear out natin siya, okay? So, first is, wait natin. Wait, okay. Reload this. So, the given kahapon na nandito lahat is yung 5 and 3/10 minus 3 and 7/10. Tapos merong nagsabi na nabasa nila as mixed number, may nagsabi nabasa nila as improper fraction. And I'm gonna show you na either way, it's gonna be the same answer. What you did wrong was processing negative fractions. Ayan, okay. Thank you, Ma'am Grace. That's one. So, yan. So, shout out po na sa mga nandito. Hi, Ma'am Yan from Rosario. So that's Cavite, right? Hi, Ma'am. Hi, Mr. Jen Ryle from Banawe. Sir Jerry from Bohol. Sir Francis from Pampanga. Ma'am Rufina from, I think that's a new name. Hi, Ma'am Rufina from Quezon. And okay, so here we go. So the given yesterday was, where's the pen? Yeah, okay. That's why. What? Wait, nabasa yung pantab ko. Ayan. Okay, there you go. I'm using the right thing. Okay. Okay, so the given yesterday was, as sinabi ni Ma'am Grace, is 5 and 3/10. Ayan. The given was 5 and 3/10. Wait, let's the church too. Ayan, okay, okay. Start. Okay, so the given was 5 and 3/10, and some read it as 5 and 3/10, and -3 and 7/10. Wait lang, guys. Start this pen. Let's see. Yeah. Okay, let me do this again. Minus, what was that? 3 and 7/10. Essentially nating handwriting tonight. Wait, let me just close this first. Wait, reload ko lang. It's the internet na may problem. Teka. Okay, ayan. Sorry guys, wait. It's just, there's been tabs. Oh, tapos, wait.
Mm. Sila the province kasi kaya medyo mabagal ang internet. But I'm sure you. So for this one, sige, while nag-load yung ano. Ang first kasi na key dyan is, ang naging problem is yung borrowing. Like, yung dun sa 3/10 minus 7/10, 3 minus 7 cannot be. Hindi tayo pwede magkaroon negative sa fractions. So, if a processor siya as mixed number, kailangan yung mag-borrow. So, yun yung una kayong papakita. Paano tayo mag-borrow? And paano na hindi na need mag-borrow pa? Okay, wait, loading, here we go. Um, okay, okay. Wait.
Okay, hello. I'm back, alive and kicking. So, yan. Let's proceed. Sorry for that interruption. Okay, let me share the screen. So, again, so our given kanina is, what was that na? 5 and 3 over, non-given, 5 and 3 over 10 minus, wait, I forgot. Ayun, diretso na right now. Okay, so, let me share the screen again. Okay, so the given na pinagtalunan natin kagabi ng dulo was yung parventure. Yes, this one. And like that. Okay, game. So the difficult supposedly was 5 and 3 over 10 minus 3 and 7 over 10. So we have two cases na pinagtalunan kagabi. Meron daw nagbasa ng as mixed number siya. Tapos meron din daw nagbasa ng 53 nung 53 over 10 and 37 over 10. Okay? So let's see bakit funny siya. Kasi parehas lang sila na magiging sagot. Okay? So if ready na kayo, can I get a hearts react para malaman kung nandito na lahat? Hearts react na if nandito na lahat. Yan, okay. So first, the right process is mixed number naman talaga siya. Okay? So if mixed number siya, what should we do? First, titignan niyo yung fraction mismo. 3 over 10 minus 7 over 10. 3 minus 7, if integers lang siya, pwede siya. Pero sa fractions, pwede ba siya? Hindi siya pwede. Kasi for example, if ito yung 10 mo, meron lang dyan, kunyari, 3 parts lang siya. Tapos ito is 7 parts. Okay? So, hindi mo pwedeng i-minus yan kasi kukulangan ka talaga. So, what you should do if naka-mixed number ka is borrow. Okay? So, if mababorrow tayo, magiging 4 lang to, 4, tapos ito is magiging 13 over 10. So, nagaling yun. Kasi from 5, nagalis tayo ng isang buo. So, meron tayong inalis na 10 parts, tapos dinagdag natin siya dito. Kaya 10 plus 3 is 13 over 10. Magiging 4 and 13 over 10 minus 3 and 7 over 10. Okay? Gets ba yung pagbaborrow natin dito sa fractions? Gets ba? Just cancel this. Curious kita, Canva lang ba yung kita niya? Or hindi kita rin pala to? Okay, anyways, it's not working. So yun, gets ba? Yung borrowing. So after natin mag-borrow, saka natin siya pwedeng i-minus, okay? 13 minus 7, possible na siya. Okay, that's gonna be 6 over 10. And then 4 minus 3, that's gonna be 1 and 6 over 10. Okay, simple na. Or it's equivalent to 1 and anong lowest term ito? 3/5. Okay? Di ba ganun siya pag nag-borrow? Tapos, if sinunod naman natin yung gagawin ni Charles, na iturn mo natin siya sa improper fraction, so, 10 times 5, it's gonna be 50, plus 3, it's gonna be 53.
Tapos 10 times 3, it's gonna be 30 plus 7 is 37 over 10. So even if na mali kayo ng basa, actually, if tinurn nyo to sa improper fractions, that's gonna be the same case. Okay? The 53 minus 37, 13 minus 7 is 6. Tapos 4 minus 3 is 1, 16 over 10. Or, same pa rin dito, that's gonna be 1 and 6 over 10. Or equivalent to 1 and 3/5. Okay? So, binasa mo man siya as mixed number or binasa mo man siya as yung 53 and 7 over 10, same lang siya ng kakalabasan kasi just via an accident, same lang equivalent na yung proper fraction dito. Okay? So, ito yung sinasabi ni Charles na mas madali if gawin mo siyang improper fraction kasi pag tinransform mo na to dito, 53 minus 37 na lang, and then 1 over 3/5. Pag dito magbaborrow ka pa, baka malito ka pa sa borrowing. But if master mo naman, hindi ka naman nalilito. You can do this, magbaborrow ka lang naman ng, magbaborrow ka, you are borrowing a whole. So, kung naman nasa numerator, dadagdag mo yun dun, tapos pwede ka na mag-minus dyan. Okay? Questions? Yung questions ba? Or gets naman? Yeah, okay. So, yun lang naman. So, if gets yun na nga, try nga natin. Isa pa na may case no. Actually, dun sa exam natin kanina. Dun sa exam natin kanina. Let me just check. May cases dun na nag-borrow pa tayo. Sinong nasagutan niyo ba lahat ng quiz kanina? Hindi pa namin nirelease yung final answer, so mamaya pa namin siya ilalabas. But it's okay. Here we go. Something tab. Okay, so dito sa given natin, ano ba dito? For example, 3 over 2. Dito natin example number 38, 2 and 3 over 2. And then example number 9, 39. 7, 10. Then 4 and 1/5. Let's try that one. Example 39 natin, we have 4 and 1/5 minus, ano yung isa? 3 and 2 over 7. 3 and 2 over 7. So, first problem natin is dissimilar sila kasi the over 5 and over 7. So, let's try both ways. What if hindi niya siya gawing improper and what if gawin niya siya improper? So, if hindi mo siya gagawing improper fraction, wag ito yung unahin mo. Wag mong gagawin ng 4 minus 3 muna. Check mo muna yung fractions mismo. Possible ba siya or hindi? Okay? So, number 5 tapos 2 over 7. So, try natin siya i-convert. Anong LCM ng 7 and 5? Anong LCM ng 7 and 5? 35. Ayan, 35. So, ang ginagawa kasi ni Charles, di ba? Ang turo ni Charles, so ganito, dalawang way siyang paano convert. Ang turo ni Charles is, anong ito times mo sa 5 para maging 35? So, that's gonna be, anong times sa 5 para maging 35? 7. 7. So, 7, ito times mo to sa 7, ito times mo to sa 7. So, medyo madali naman na siya. It's gonna be 7 over 35. Tapos, sa baba, anong ito times mo sa 7 para maging 35? 5. 5. Times 5 times 5, tapos times 5 din to sa baba. So, that's gonna be 10. Oh, shit. Ay, sorry. Ang kulit ng... gonna be 10 over 35. Okay? Pwede mo siyang gawin, but ako kasi, ang technique ko dyan, if, paano na kayo mamili, paano gagamitin niya, di ba? 1 over 5, tapos 35. Ganito na lang ginagawa ko sa... Wow. Sorry. Ganito na lang ginagawa ko sa kanya, para hindi na ako mag-write ng madami. Paikot yung ginagawa ko. Okay? So, 35 divided by 5, 7 7. Ay, sorry. times 1. 7. Sorry. Divide dapat to. Okay.
Yan. 25 divided by 5, that divide to 7 7. Tapos yung 7, iikot mo siya dito. Times naman. times Times 1. 1. So that's gonna be 7. 7. Para isang process na lang, 35 divided by 5, tapos times numerator. Tapos doon yung sagot. Ikot lang siya na ganun. Okay? Kasi if magaganto pa yun, dalawa pa yung isasulat, ang daming yung isasulat, di ba? Eh kapag ganito, isang ikot lang siya. So let's try again. 2/7, tapos i-convert mo siya, equal sign na lang, oh. Tapos is equal to 35. Tapos nakikita mo pa yung direction niya. Okay? 35 divided by 5, 35 divided by 7 rather. 5 5. Tapos times 2 is 10. 10. Okay, diba? Isang ikot na lang. Divide dito. Tapos times dito. So, up to you. Diba? This is math. Maraming ways to do it. Pwedeng ganito, isa-isayin nyo. But if medyo gets nyo naman, it's just simpleng ikot na pa ganun. Okay? So, now, if we have 7/35 tapos 10/35, makikita nyo na, ang minus natin is 4 and 7/35. Tapos, yung sa kabila is 3. oh, anong mas malaki? 7/35 or 10/35? 10/35. So, kailangan naman nating mag-borrow, right? So, yun yung reason. Bakit? Pag may mix number, wag nang titignan to. Okay? Kasi usually naman mas mataas to. If 3 to, tapos 4 to, mali na yung question. Pero if ganito naman, na namamaya na siya, titignan niya lagi is itong fraction mismo. Pwede ba siya or hindi? So, since mas malaki to, kailangan na lang natin mag-borrow dito. So, what yung mag-borrow ka? If mag-borrow ka, magiging transformation nito is, wag kang mag-borrow dito sa 1/5 na. Transform mo na siya. So, once mag-borrow ka, doon na sa transformed niya. Okay? So, let's drag this down. Okay. Reminder, if the similar fraction, huwag kang mag-borrow dun sa original number. Mag-borrow ka dun sa new number niya. Okay? So, if we have 4 and 7/35, 4 and 7/35 minus, what's that? 3 and 10/35. So, mag-borrow ka, dito na sa over 35 na. Okay? So, anong magiging sagot dito? If we borrow 1 whole, ano yung bagong numerator natin? 4 and blank over 35. Ano yung bagong numerator natin dito? Ay, but 4 pa rin. 17. It's gonna be 3. 3. It's gonna be 3 and blank over 35 kasi inalis na natin ng isang buo. Ano yung bagong numerator natin? Bagong numerator natin. 17. It's not 70. Diba? We already have 7 parts. So, ilang parts yung dadagdag natin? Diba? Magbabara tayo ng isang buo. So, magdadagdag tayo ng isang buo, which is 35 mismo. So, ang nasa taas natin is 35 plus 7. Okay? So, yung 35 plus 7. What's 35 plus 7? 42. Ayan. Okay. 42. Ayan. So, magiging nasa taas natin is gonna be 42 na. Okay. Whenever you borrow something, simply add nyo lang yung denominator sa taas. Hindi siya basta copyin kasi nagdagdag kayo ng isang buo. Yun naman yung isang buo. Okay. So, ang nasa taas natin is 3 and 42/35. Tapos, yung nasa kaliwa natin, that's gonna be 10 pa rin, di ba? So, ano nang magiging process natin dito? So, 3 minus 3, ano yung 3 minus 3 natin? 0. 0 na, di ba? So, ang matitira na lang natin is So 3 minus 3 is 0. Oops, see, 8 lang. 3 minus 3 is 0. Ang matitira na lang natin is 42 minus 10. 42 minus 10 is equal to 32. 32. Ayan. So, bigyan yung sagot natin is simply 32/35. Gets 3 minus 3 is 0, tapos 42 minus 10 is possible na siya. So, 32/35. Ganun yung process niya if ipaprocess siya as mixed numbers. So, what if i-process natin siya as improper fractions na mismo? So, let's try again for this one. So, if ipaprocess natin siya, magiging 4 and 1/5. Let's rewrite this one. 4 and 1/5. Tapos, minus 3 and 2/7. So, if improper fraction, you don't have to change them agad. Simplify niyo muna. Okay. 5 times 4, 20 plus 1, 21/5. Sa kabila, 7 times 3,
21. Plus 2. 23. 23. Okay. 23 over 7. Tapos, Hindi pa rin. so yan, medyo shortcut ulit natin. If ganito ka magka-subtract kayo, hindi mo na siya kailangan i-write as separate fractions. Pwede mo siyang gawin ganito. If single lang naman yung numerator, pwede mo siyang gawin ganito. Over 35 na. Okay? Di ba LCM is 35? So, paikot ulit tayo. Pag ganun tayo, okay? Pag ganun lagi tayo. So, 35 divided, baliktad pala. 7. 7. Tapos, times 21. Ala, ang laki. So, if ganun malaki, 147. Ayan. 147. 147. 47. Tapos, ayun sa kabila, 35 divided by 7 5. times 23. 115. 115. Okay? Pwede mo siyang i-shortcut na ganito or kahit isa-isa lang. Katulad ng sinabi ko kanina, di ba? 21. So, pinapakitaan ko kayo ng multiple solutions, okay? Kaya nga tayo magkakaroon ng maraming problem tests. Katulad kanina, over 40 siya. Kasi need yung i-grasp yung sarili yung solution. Hindi nyo kailangan gayahin yung kay Sir Charles, hindi nyo kailangan gayahin sa akin. Pwede nyo yung batay sa inyo, okay? So, if isa-isa siya, papakita ko ulit 35. Diba? If paikot siya, paikot to, 35 divided by 5, that's gonna be 7. Tapos times 21. Okay, divide. Tapos times. Okay? Tapos yung sa kabila, sorry, pangit. It's gonna be ganun din. Okay? If over 35 to, magiging paikot lang din. Okay? 35 divided by 7. Divide lagi dito. Ayan. Tapos times dito. Okay. Ano lang siya? Paikot na ganun. Okay. So dito, balik tayo sa actual question natin. 147 minus 115. So, 7 minus 32. 32. Tapos 14 minus 11 is 32. So we got the same answer. Okay? So we got the same answer. Dito, mas malaki lang yung multiply natin. Dito, nag-borrow pa tayo. So, parehas siyang tama. Ang kailangan nyo gawin is, saan kayo mas sanay? Okay? Diba dun sa video ko nila, sa 6-minute video, di sapat na alam nyo lang. Like, alam nyo nga, kaya nyo gusto sagutan ng mabilis. And para malaman nyo paano siya sagutan ng mabilis, is dapat masanay kayo. Okay? So, questions? Or clear naman? Okay, so, if clear naman, punta tayo sa ano. What if may variables na? So, what if may variables? Milagro. Yeah, okay. So, punta tayo. What if may variables na? Mahirap na ba siya or same process lang siya? So, ang sagot dyan is same process lang siya. Okay? So, diba sunod na algebra? Algebra is just numbers hiding in objects. Okay? So, kahit may variables, that's just simply numbers. Okay? So, for example, if we have x over, anong favorite ng number? X over 3. Wait, ano maganda naman? Sige. Ito yung maganda. Wait, just x over 3, and then if we have let's say plus muna tayo para mabilis lang. Plus 2x. Let's say 2x plus 2x over sige 5. Okay. X over 3 plus 2x over 5. How should we do it? So, katulad ng sa normal fractions lang, if dissimilar siya, gawin natin similar fractions. So, anong LCM ng 3 and 5? 15. Ayan, okay. So, transfer natin ito muna. X over 3 is equal to 15. Blank over 15. Okay? So, paikot ulit tayo. 15 divided by 3. 5. 5 times x. 5x. Diba? Same process lang. Iikot ka lang ng ganun. Walang mahirap. Okay? That's how cool algebra and math is. So, yung isa natin is 2x over 5. 2x over 5. Let me just write this one. Is equal to blank over 15 again, right? And blank over 15. Wait, that's too messy. Okay. Just okay, so 15 divided by 5. 3.
3 times 2x. 6. 6x. X, diba? If may variable, ito times mo lang din siya. Okay, same direction. 15 divided by 5 is 3. Tapos, times 2x, it's gonna be 6x. Kaya walang nakakalito sa pagtatransform ng proper or improper fraction to similar or dissimilar. Kasi isang ikutan lang yun, no? Ito yung nawawala, right? So, pupunta tayo dito sa bago, pupunta sa nawawala. Sa ikot lang siya. Okay, so now we have similar fractions na, pero sila over 15. 5x plus 6x. 5x plus Over 7x. And the answer is simply 11x over 11 over 15. Okay? Parang dinagdag lang na label or kabit yung variables natin eh. Okay? Ganun lang siya kasimple. Okay? Questions? Not yet. Ayan. So what if naman may two terms naman siya? For example, we have x plus 2. Ito na, medyo challenging na. We have x plus 2 over 3 muna ulit. Oh. Sorry, nag-enjoy ako dito sa lag na internet. So, we have x plus 3. So, ayan. Hindi kayo, anong numerator sa kabila? Anong favorite yung number? Anong favorite yung number? Sino kayang gusto X plus 26 po. sige, 2x plus 20. Ayan. So, nasa kabila natin is 2x plus 20. Tapos, gawin natin over 5 ulit. Para same lang naman ng... hindi. Para challenging. Gawin natin over 4 naman to. Okay? So, if ganito, change lang ulit natin sila. Isang ikot lang yan. Okay? Anong LCM ng 3 and 4? 12. Ayan. Okay, 12. So, sulit na siya ganito. If magaling na kayo, pwede yung diretso na. Pero ayan, advice na hindi pa. Sulat na lang ng ganito. Para magdodrawing din yung araw. Tapos hindi kayo malilipot. And then, just wait ko muna yun, nag-e-et. Tapos, 12, right? Blank over 12. Tapos, watch here. Ito na yung pinakamahirap na process. Same lang siya na ikot. 12 divided by 3, 4. 4. So, 4 times x plus 3. Okay? So, if nalilito kayo, pwede nyo isulat nyo muna. Huwag nyo munang i-distribute. Isulat nyo muna siya as 4 times x plus 3. Okay? 4 times x plus 3. Tapos, magdi-distribute na lang tayo sa loob. Okay. This is scary. Stress me. And x plus 3. Ayan, okay. So, if hindi tayo, 4 times x plus 3, distribute natin siya. 4 times x, 4x. 4x. 4 times 3, 12. 12. 12. Diba? Ganun lang naman siya. Even though if magdagdag tayo ng multiple terms, same lang siya. Isang ikot lang sa ganito. Tapos, distribute lang natin siya. Okay? So, magiging 4x plus 12 over 12. So, questions so far, or gets naman. Sino may questions? Okay? So, yung sa baba natin, yung next natin, 2x plus 20 over 4. So, try natin dito na siya i-transform. Diba? Ang magiging ano nga siya? Over 12. So, ganun pa rin. So, isang ikot, 12 divided by 4, 3. 3. Tapos, 3 times 2x plus 20. Diba? 6. So, i-distribute natin. 3 times 2x, 6x. 3 times 20, 60. 60. O, diba? May mahirap ba? Sinong sabing mahirap itong fractions na may variables? Wala namang mahirap, right? Kita niya na. So, let me just write this one. Ayan. So, since para sa silang over 12, madali na natin silang ma-add. Okay? 6x plus 4x. 10x. 10x. Tapos, 60 plus 12. 72. Diba? I-add ko lang yung may same label. Lahat ng x is i-add ninyo. Lahat ng walang x is i-add ninyo. Okay? So, questions? That's right. So, just, yeah. So, next is, bibigyan ko kayo ng assignment. Right lang, quiz.
Check natin if nag-gets niya ba siya talaga. Okay? Yan. So, same lang naman siya nang mangyari, whatever happens. Okay, so, now, it's your turn. Try nating sagutan to. Okay, as usual, can you type in kung anong birthday ninyo? If November 10 kayo, type 10. What's your birthday? Gagamitan natin siya. 10, 13, 2. Okay. 16. 16. Okay, sige, 16. If we have X, X plus 16, tapos, ano yun? 13. Okay. X plus 16 over 13. And then we just get another number. We have 6, 17, 33. Okay. So let's say we have plus x minus 17. X minus 17 over 3. Ayan, okay. So try niyo sagutan to. X plus 16 over 13 plus x minus 17 over 3. So bigyan ko kayo hanggang 905. X plus 16 over 13 plus x minus 17 over 3. Please answer this one. 36. 36. Salah. Lima salah sa taas. Di mo mabubusan. Ha? Ang salah sa taas na. Mabusan mo dito rin. Dito pa rin. Ay, dito pa rin. Wala ba kami niya? Sabi. Wala ba kami? Wala ba kami? Wala ba kami? Wala ba kami? Ito na yung mintos yun. Hindi na.
Pare. Ayan. Hello? Hello? Rinig ba? Ayan, okay. So, let's answer that one. Anong sagot niyo? Kaya chat sa chat box? Or sinadya ba sa GC? Okay lang either way. So, for this one, anong LCM ng 13 and... Ayan, okay. So, let's see. Ang LCM ng 13 and 3 is 39. So, ganun lang din. Okay, paikot lang tayo. Simula tayo sa start. 13 divided by 3. Ay, 13 divided by 3. 39 divided by 3. 39 divided by 13. 3. 3. Tapos, times. Okay? So, it's gonna be 3 times x plus 16. Tapos, sa baba, 39 divided by 3. 13. 13. Tapos, 13 times this one. Okay? Divide dito, tapos, times doon sa kabila. Okay? Walang mahirap. It's just repetitive process. So, this is gonna be 13 times x minus 17. Okay? And then, simplify na natin. Distribute natin. 3 times x. 3 times x. If ganito, gusto ko siyang gawing over 39 na lahat. Kasi pares naman na sila ng denominator eh. So, 3 times x is gonna be 3x. Tapos, 3 times 16. 48. 3 times 48. Tapos, isasama ko na yung sa baba. Kasi same na sila ng denominator, right? So, gawin ko siyang isang malaking plus. Para di tayo malito. Tapos, 13 times x. 13x. And then, 13 times negative 17. 13 times negative 17. 221. Negative 221. Negative 121. So, remember this one yung malaking plus. Kasi mapapakita ko bakit siya nakakalito na pag negative na. Pero gawin yung laging malaki yung nandito na. Okay, so add same signs natin. 3x plus 13x. That's gonna be 16x. Then 48 minus 221. Negative 173. 173. Ayan. Yung sa baba natin, 39. So, yeah, usually meron pa tayong pina-factor out dyan. But this is 13 eh. 13 and 3 lang siya. Wala naman tayong divisible by 13 and 3 dito pa lang sa 16x. So, wala na to. Okay. So, ganun siya. If ever gusto niyo mag-factor out, check na lang to, 16. Ang factors na to is 3, 13, hindi nga to divisible sa 3, 13 pa kaya. So, wala na siya. It's simplified. Okay? Gets? Okay. So, let's have the same given. What if negative naman siya? Ito natin what if minus naman siya. What's gonna be the difference? Okay? So, let's have x plus 16. Wait, kami zoom back. Pangat pala. X plus 16. Sige, bago natin ng konti para medyo thrilling naman. So, if we have x plus 16 over, sige, let's say 12, 12 ba? Sige, over 11. X plus 16 over 11 minus, let's say, x minus 2. Ano sige, x minus 17 pa rin. Minus x minus 17 over, let's say, sige, 3 pa rin. Okay? So, x plus 16 over 11 minus x minus 17 over 3. So, how will we do this? If ganito, ganun pa rin ng process. Anong LCM ng 11 and 3? 33. 33. Kasi pare silang prime numbers. Tama, if pare silang prime numbers, you just have to multiply them. Okay? So if this is gonna be equal to 33, same na process, ikot lang tayo. 33 divided by 11. 33 divided by 11. 3. 3. Times x plus 16. Yan. Ako gusto kong isulat muna siya. Pero gusto nga diretso, go lang. So, ayan, sinulat ko siya dito. Tapos, sa baba natin is x minus 17 over 3. So, ganun din siya. X minus 17 over 3 is equal to. So, before tayo mag-example tayo ng what if tatluhan na sila. Kasi diba sa equations natin, puro tatluhan naman talaga lagi pag nasa algebra na tayo. So, dito, taking it slow pa, pero mamaya, taking it fast na tayo. So, this is 17. Sulat ko. So, 33 divided by 3, 11. 11 times x gonna be Boys, ang bango, boys, ang basura. 11x. And then
11 times negative 77 and negative 17. What's gonna be that? 11 times negative 17. It's gonna be negative 187. Check sa calculus, tama yung minental ko. 11, 17. Uy, tama. Nalapit ko dun. So, yan. Tapos, kailangan natin ito minus na. So, ito yung mahalaga. Bakit nilalakihan ko yung gitnang sign? Okay? If minus na natin siya, di ba, malaking 33. So, if may malaki na tayong 33 dyan, just, see. Where's that target? Ayan. Oops. Yes, meron tayong, sorry. So, meron tayong 33 sa ilalim. Kakapilang natin yung taas. Yung sa taas natin, 3 times x. 3 times x. 3x. Tapos, 3x. 3 times 16. 48. 3 times 48. 48. Tapos, ito na yung determinant natin. Okay. Kasi, yung, di ba, minus siya. So, minus x minus 17. Yung iba, nilalagay lang dito is minus. Tapos, kakopyahin nila to. 11 minus x minus 17. Minus 187 rather. Kasi minus lang naman yun eh. So, tama ba? Ito pag kinopya ko siyang ganito? Hindi. Kasi minus mo siya dito sa buong to. Okay? Kasi dito, minus mo lang siya sa 11x. So, dapat minus mo siya sa buong to. So, use that parenthesis. Lakihan mo tong minus sign na to. Para hindi ka malito. Okay. Minus 11x minus 187. Kasi binidistribute pa natin yung negative sign sa loob. If i-distribute natin sila, that's gonna be 3x plus 48. Tapos, 3x plus 48. Tapos, negative times 11x. That's gonna be negative 11x. Tapos, ay yung kabila, negative times negative 187. Ano na magiging bagong sign? Plus na siya. 7. Positive na siya. Okay, so be careful lang doon. Yun ang may nakakalito. Pag negative na yung nandito, you always have to distribute it. Then namamali iba eh. Yung negative sign is sa buong to, okay? Hindi lang siya sa x lang. Sa buo siya lagi. Okay, use big signs or use parentheses or brackets. Okay? Then naka-cancel. Over 33. So, anong pagkasama natin dyan? So, x natin, 3 minus 11x. 3 minus 11x. Negative 8x. Yes. Yan, tama. Tapos, yung sa taas, 48 plus 187. Positive 235. Wow. 5 plus 3, tama. 235 over 33. Yan. So, siya na yung sagot natin. Okay? Oops. Whoa, what happened? Okay, questions. Malinaw ba? Wala namang mahirap, di ba? Ano na yung naging processes natin? First process natin is, ayan, ikot lang tayo ng ganyan. Okay, second process natin is, mag-distribute lang if meron. Tapos, same na siya. Okay? Questions so far, questions. Okay, I think I have a question. Sir Francis. Sir, paano ko yung 235? 235. Yung 235 is, inad natin to. Itong 48 and 187. Kasi sila na lang yung constants dyan eh. Okay, so 8 plus 7 is 5. Carry 1. Tapos 1 plus 4 plus 8 is 3. Carry 1 ulit. 235. Okay? Got? So, ayan. Sige, last example na tayo sa fractions. And then, Sir James, do you have a question? Sir, pag negative, doon lang po magkakaroon ng open-close parenthesis. Technically, kapag positive kasi, pwede naman siyang lagyan eh. Kasi wala siyang magiging sense. Kasi kakopy mo lang naman yung same, di ba? Pag negative kasi, may sense lang siya kasi binabaliktad mo yung sign. So, pwede siyang gawin, pero recommended na pag negative, saka mo na lang siya lagyan. Kasi kaya tayo nag-bracket for distribution. Yung bracket ka lang if mag-distribute ka or nalilito ka. Pwede ka mag-bracket sa positive, but same signs pa rin siya. So, mas advisable lang mag-bracket pag negative kasi you have to distribute them. Okay? Gets po ba, Sir James? Yes. Pag sa multiplication, sir, ganun din po. Pag sa multiplication, ganun din kasi nag-distribute ka din naman sa multiplication. So, for distribution talaga usually, ginagamit yung parenthesis natin. Okay, sir. Thank you.
Okay. So now let's move on. Probably last example natin sa fractions. Yung tayo sa algebra natin. Kasi nga, binabalance natin yung time natin para mahaba natin lahat ng lessons natin. So, I'm gonna let you try again. One last. The last two pala. So what if may ano naman tayo? May mixed number naman. Tapos meron pang variables. So let's try. What if we have 2 and negative x plus ano mga birthday niyo? Nakatawang 3 kanina. Negative x plus 3. Tapos meron yata may birthday ng 14. Tapos minus gawin natin siyang 3 plus x. O, diba? Binaliktad lang siya. 3 plus x over let's say 6. Okay. So I'm gonna give you 3 minutes again hanggang 9:20. Ay, kulang lagyan natin ng 1 dito para masaya. Yan. 2 and negative x plus 3 over 14 minus 3 plus x minus 1 and 3 plus x over 6. Okay, I'm gonna give you 3 minutes hanggang 9:21. Please answer this one. Please answer this one hanggang 9:21. Okay, try guys. Sige, dalawa na. Gawin natin hanggang 9:25 kayo magsagot. Prepare ko lang yung algebra natin. Tapos, solve for this one and then I'm gonna give another. What if... Hanggang 9:25, sagutan niyo itong dalawa na ito. By 2. 2 divided by 14. Okay. Please answer these two hanggang 9:25. Unlock na. Kalma. Please answer these two questions hanggang 9:25. Para if ever may nalilito kayo, matatanong niya direct sa class, right? Okay. Look mo na doon. Sa baba. Out.
Mm, Okay, last 3 minutes. Please answer these 2 questions. Tapos pupunta tayo sa algebra natin. So, we find this. Okay, last 2 minutes. Then, check nyo yung sagot ninyo or send sa GC natin. Yeah, Nikki. Answers are coming in. I'll wait for the others. And sige, let's start solving. So, for the first one, let me just start with this. So for the first one, we have, okay. Okay, 10:25, so last 60 seconds. Please chat in your answers. It's very fun. Yan, nakikita ko na. Sige, lagay na mga sagot dyan. Okay, so let's go. So, ang first natin is, kapag nandito tayo sa algebra, wala na tayong kailangang borrowing. Why? Because you don't know what the value of x is eh. Pwede siyang malaki, pwede siyang maliit. So, basta viable, yung 2 minus 1, pwede siyang kahit ano, okay? Hindi mo na kailangan i-transform pa hindi mo na kailangan i-transform agad sa improper fractions. But pwede naman. Pero pwedeng, ayan, pwedeng i-subtract mo na siya ng ganito. Okay? So, let's try this one. So, it's gonna be 2 minus 1. It's gonna be 1. Or, actually, muna natin siyang galawin. Hindi natin i-reserve muna itong line na to. Process muna natin itong fraction mismo. Okay? So, if ma-process natin yung fraction mismo, anong nangyayari dyan?
Okay. Anong LCM ng 14 and 6? 42. Anong LCM nila? 42. 42. Okay, that's nice. So, paikot lang ulit tayo. 42 divided by 14. 42 divided by 14. Ano ito ba kaya? It's gonna be 3. And then, 3 times negative x plus 3. Okay? Don't remember, don't forget na maglagay ng parenthesis if nililito pa kayo. But if hindi, you can diretso mo na siya multiply. Pero for the sake of explanation, lagay ko muna siya dyan. 42 divided by 14, that's gonna be 3. Tapos times negative x plus 3. Tapos sa baba, 42 divided by 6. 7. Ayan. Tapos, 7 times 3, diretso na natin. 21. 7 times x. 21x. 7 times x is 7x. 7x. Okay. So, tignan natin to. Sa baba, it's gonna be 21 plus 7x. Tapos, kailangan natin ng minus, right? It's gonna be, isasubtract natin siya. So, let me just... Ayan. So, if dito, isasubtract na natin siya. Okay? So, ayan, i-list ko muna yung para gawin natin siyang ganito. So, kailangan natin ng minus to, right? So, it's gonna be big 42. Ayan. So, ano yung nasa taas natin? 3 times negative x, it's gonna be 3 times negative x. Negative 3x. Ayan. Then 3 times 3, 9. 9. And then minus. Andiyan na yung big minus sign natin. Diba? Ang kailangan natin is i-minus sa buong to. So, lagyan natin ng minus, tapos yung buong 21 plus 7x. 1 plus 7x. Ayan. So, since parehas positive yung nasa loob, pag dinisturbo natin yung negative sign, parehas silang magiging negative afterwards. Yun yung big difference kanina. Kasi di ba kanina, isang negative, isang positive, naging isang negative, isang positive din siya. Pero dito, since parehas negative to, negative times 21, negative 21, negative times 7x, maybe minus 7x. Okay, so nakita yung changes dito sa second term, yung negative na sila parehas. Okay, tapos sa kabila natin, that's still gonna be negative 3x plus 9. So, simplify na natin kahit huwag natin copy yung denominator natin. So, anong pwede natin pagsamahin dyan? Negative 3x minus 7x. Negative 10x. 9 minus 21. 9 minus 21. What's 9 minus 21? Negative 12. Ayan, okay. So, ang magiging sagot natin is negative 10x minus 12 all over 42. And pag dito, kita nyo na, meron tayong pwedeng makancel dito. Ano yung pwede natin i-factor out sa taas? Na pwede natin makancel sa 42 din. Dito na sa art of factoring out. So dito, ano yung common factor sa 10 and 12? 2. 2. Eh, di ba common factor din siya sa 42? So dapat natin ilabas yung 2 dito. Pag lalabas natin siya, magiging 2 times, nilabas mo siya dito, right? So, negative 10 divided by 2. Negative 10 divided by 2. Negative 5. Negative 5. Okay? If ilalabas mo siya, simply, if this is 10 times 2, ilabas mo yung 2. Divide mo lang siya sa 2. And then yung kabila, negative 12 divided by 2. 6. Yan, 6. Ganun lang yung factoring out, ha? Alisin mo yung factor, edi i-divide mo doon para matira kung ano yung matitira. Okay, tapos sa baba, meron siyang 42 rin. Okay? Ay, 42 rin. 42 yung nasa baba. So, if 42 yung nasa baba, di ba? Is 42 divisible by 2? Yes. So, 42 sa baba, and then ano mangyari dyan? We can cancel them out. So, 42 divided by 2, ano magiging sagot? 21.
21. So, magiging tira natin dito is 21 na lang. Yung sagot natin is negative 5x minus 6 over 21. Sino ba yan? Tama na ba to? Yes po. Ayan. 5x minus. 5x minus 6. Pero may nakakalimutan tayong isa. Ano yung nakalimutan natin? Sino makakalala? Ano yung nakalimutan natin? Yung sa wall na 2, yung Yung 2 sa at whole saka 1. number kanina. Ayan. Hindi sa fractions lang mismo. Tapos yung kanina, pwede na natin siyang ibalik dito. Okay. 2 minus 1. 1. So the answer here is 1 and negative 5x minus 6 all over 21. Okay? Or pwede mo siyang gawin na improper na 21 times 1. Tapos, tama siya gawin dito. I-add natin siya dun. Okay? Gets ba? So, question so far. Questions. So, ayan, sige. Let's zoom out a bit. Okay, let me just compute something for our next example, which is gonna be charot, huwag na pala muna. So, ayun. Since it's 9:30, pause muna tayo dito. Bigay ko lang siguro yung sagot dito sa the rest via video na lang bukas or mamaya. Sige, bukas na lang. Okay, is that good? Punta muna tayo sa algebra. Okay po. Nag-get a hard react if hindi natin natapos yung fraction pero medyo repetitive. Sige, vote na lang tayo. Do you want to jump sa algebra or tapos natin yung fraction? Chat if fraction, chat is if algebra. Fraction, algebra. Chat if ano gusto niyong gawin. Tapos adjust na lang tayo. Chat if fraction or algebra. I'm gonna give a minute for everyone to vote. Okay, vote kayo guys. Anong gusto niyo? Algebra or tuloy natin yung fractions? Let's see the votes. Algebra. Okay, puro sila algebra. Okay, I'm loving this. Okay, so jump na tayo sa algebra para hindi na paulit-ulit. Tapos i-video na lang natin to. Okay, so now let's move on going back sa algebra. So I hope tandaan nyo pa rin yung sa post-test number 2. But if not, bukas natin siya i-recap. Punta muna tayo sa ating special problem for today, which is digit problems. So as I've said multiple times, there are like, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. There are 9 types of algebra problems and magkakaiba yung technique in each and every one of them. But once malaman nyo na yung technique per problem is hindi na siya magiging mahirap actually kasi alam nyo na kung paano siya i-solve. Okay? So let's move sa digit problem. Before that, let me just open the questions here sa kabila. So, di ba tayo ng laptop kasi nasa kabila yung questions natin. So, give me a minute. Maybe pa. Here we go. Next will be this one. So, while nalipat ako, can you guys try itong first 3 problems. Ayan, share this tab. Please try these first 3 problems para makita ko sino yung medyo maalam na, sino yung hindi pa. Please try these first 3 problems hanggang, or kahit first 2 lang, kung anong kaya nyo. Hanggang 9:40. Lipat lang ako ng laptop. Please try this. So ito, hindi na tayo di ba dati lagi tayo may diagnostic quiz before the
but na-realize ko is kailangan ng at least hours before yung class na makahabol yung mga may backlogs. So, magiging solving na lang tayo in the middle of the class. So, please answer this once mga hanggang 9:40. Okay? Go, guys. Ayan, okay. So, it's 9:40. Let me continue sa ating algebra. So, ang bibisa natin ngayon is yung ating digit problem. So, it's digit problem. It's just all about the digits. Okay? So, can you chat your answers? And, okay, let me see. And, okay. So, first introduction muna tayo about sa digits natin. Okay. So, ang introduction dito, it's all about place value. We have 357. Ano yung actual value ng 357? 357 is simply 300 plus 50 plus 7, right? And plus 50 plus 7. So, yung 350 and 7 natin, pwede natin siyang i-label. Yung diba dyan dumadating yung ating ones, tens, hundreds. Okay? That's for that one. So, if 357, i-write na siya as 300 plus 50 plus 7. Ibig sabihin, 7 ones, 5 na tens, and 3 na hundreds. Okay? This is the ones, this is the tens, and this is the hundreds. Okay?
Remember that one. And yung label na yun, hindi lang siya pang ganun. If sinabi natin 3 yung nasa hundreds, that's equal to 300. 5 yung nasa tens, that's equal to 50. And if 7 yung nasa ones, that's equal to 7. Okay? Gets? So this is the ones or the units digit. Okay, I hope gets yun na siya. Ones or units, it's siya nandito. That's just saying na that's times 1. Okay? So, yun lang yung foundation actually nung digit problem. You just have to remember this one. Tapos, paulit-ulit na siya kasi di ba steps 1 and 2 natin before, yun ang din gagawin natin dito. Okay? So, let's try this problem. Let me just, nagsagot ba? Ayan. Okay, let's see. So, dito, let's solve this first one. The units digit in a two-digit number is 1 more than twice the tens digit. Find the number if the sum of the digits is 7. So, tulad nung step natin dati, step 1, ano yung step 1 natin? Sinakala, yung step 1 natin pag may algebra tayo. Step 1 is simply let x, okay? That's literally, huwag kayo mag-solve ng biglaan lang, tansya lang, or whatsoever. Step 1 is let x. So, ano yung mga scenarios natin dito? We have two-digit number. So, dito sa ano natin, imbes na maglagay tayo ng first number, second number, what I like to do is draw blanks. Okay? If draw ko ng blank, ilan yung digits ko dyan? Dalawa. Okay? So, obviously, this is the tens digit, this is the ones digit. This is automatic kasi that's how we write numbers. Okay? That's ba? If we write, for example, if we write 34, if we write 34, if we write 34, that's gonna be 3. Yung sa tens niya, tapos 4 yung sa ones niya. Right? If maglalagay kayo ng representation, ganun lang din siya. Kung ano yung nasa left, siya yung tens, ano yung nasa right, siya yung ones. Okay? The units digit in a two-digit number is 1 more than twice the tens. So, yun na yung first clue natin. 1 more than twice the tens digit. So, less na sinabi yung tens, siya gagawin yung x. Yung pala isang teknika, minsan, kung ano yung pinaka-konti lang na binabanggit, siya na yung gawin ng x. Kasi lahat sa kanya nagbe-base eh. Okay? So, if lahat sa kanya nagbe-base, siya yung x natin. Diba? So, units digit equal daw siya sa what? 1 more than twice the tens. So, if this is the tens, this is the units digit is 1 more than twice. See? Na yung difficult part dito, how you will represent the problem. Okay, siya yung step 1 natin. Gets ba? Or may question sa representation natin? So, once we have the representation, anong next natin na ano dyan? Clue dyan. Find the number if the sum of the digits is 7. So, ang sinabi dito, sum of the digits is 7. So, we don't even need the place values here kasi ang gusto lang yan gawin, sum of the digits. Sum of the digits is 7. So, the tens digit is x. The units digit is 2x plus 1. So, need mo lang siyang gawin ng equation. X plus, and we just, so, sino nakaabot dito? I think nag-solve na naman siya lahat. X plus 2x plus 1. So, yung mga ginagawa natin last time, it's simply APE, MPE, SPE, DPE. Medyo nag-slow mo pa tayo. So, slow mo ko dito sa umpisa, pero pupunta na tayo sa shortcuts afterwards. So, x plus 2x plus 1 is equal to 7. So, siya lang naman yun. Ayan. So, dito, ang equation natin, x plus 2x plus 1 is equal to 7. So, anong gagawin natin dito? Natin simplify left and right, or left muna, tapos right muna, tapos saka tayo maglipat. So, pwede tayo ma-simplify. X plus 2x, it's gonna be 3x, tapos plus 1. X plus 1. Sorry for this. Hang on. We just... Wait, reload ko lang siya. Magkunan ako.
Ayan. So, let me try this. Oops. Okay, it's loading. Okay, let's try this again. So x plus 2, x plus 1, that's going to be 3x plus 1. Wait, guys. So lag. Okay, so ganito na lang. It's almost 10 p.m. So, what we're gonna do now is, it's almost 10 p.m. So, maraming may pasok ng umaga. Gawin na lang natin is, gawin natin asynchronous tong algebra part 1. Isa lang yung tuturo ko ngayon. Digit problem na lang. I'm gonna end the class muna kasi 10 minutes na lang before 10 p.m. Tapos, i-record ko siya asynchronously. Hindi naglag yung Canva ko if walang Google Meet. Tapos, i-upload ko siya ng yung lunch tomorrow. So, ang gagawin natin is, i-record ko to asynchronously. Tapos, for the lunch tomorrow, i-release ko na recording is yung sa fraction. Tapos, this algebra ng digit problem. Tapos, please watch that. I-release ko na din kasama nun yung quiz. Tapos, 6 to 8 p.m. bukas is please answer the quiz, both fractions and this algebra 1 while watching the recording. Okay? I think mas mapapabilis tayo dun kasi kahit 20 minutes ko lang i-discuss itong buo na to compared sa class na medyo matatagalan tayo. Okay? So, is that okay for everyone? Record ko na lang yung sa digit problem. Tapos, if may questions tayo, bukas natin siya i-address. Kasi ang mahalaga is, napasabayan nyo na yung intro. Tapos, if may mahirap sa problem, sa class natin siya i-address bukas. So, bukas, class bug quiz tayo bukas. So, sige, try natin i-adjust muna. Baka February na lang tayo mag-straight. Sige, tansya muna natin. Pero, ano yun? Introduction lang muna tayo sa digit problem. Tapos, address tayo ng questions about the solving bukas. Try kong i-record ngayon ng directory. Yung dapat i-discuss natin ngayon. Okay? So, ayun. Sa mga nandito, let's take a class picture sa mga buhay pa. So, summary for tonight, it's just fractions, numbers, fractions na may variables. Ang mahirap lang sa fractions na may variables is talaga mo lang naman actually ng parenthesis. Kasi compared sa numbers lang mismo, nasa-simplify mo na sila in a single term. Pag sa variables, di mo sila masimplify in single term, two terms sila lagi. You just have to put parenthesis. Tapos distribute lang siya. And then yung magic natin na paikot. Okay. Divide, tapos times. Okay? So, wala bang mag-turn on ng camera para sa ating class picture? Tapos, ito na pala yung recording. Yeah. Tapos, yun na last 4 days na ng ating free for all na tutorial session. So, sa mga naka-enroll na, it's good kasi, yun pa yung nakalimutan ko i-explain. Right now, what we have is individual classrooms per tao. Tapos, pagdating ng February kasi, finalized na sino yung enrolled ng class bag and class big kiss. Saka namin lalabas yung karamay system na we're gonna group you into 5. Kino-consider din namin yung scores na sa exams. Like, sino hindi namin papayagan na mag-aral pa ng 2 variables kasi hirap na sila sa single variable pa lang. So, magkakagroup sila sa karamay system and sino yung hindi pa. Yung reason bakit hindi natin na nilabas agad yung karamay system kasi parang doon din naman i-base kung sino yung tuturuan pa and sino yung mag-move forward na. Okay? Ayan, so let's smile.